Hey guys, what's up? Division Winning today. Likat pag-usapan natin itong naging reply o resback ni Mayor Magalong sa sinabi ni Yusek Claire Castro, no? So, kung maalala nyo, itong mga nakarang araw, nagsalita si Yusek Castro tungkol sa pahayag nito ni Mayor Magalong. So guys, medyo balikan natin tong pahayag ni Yusek Castro. Pakinggan natin. Sa mga kasong isinampa? Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampa? Ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ang DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, anybody. Ito yung video guys na if you remember, no, binigyan ng reaction ni Attorney Libayan. Diba? Unang-una sa lahat, paulit-ulit na itong napag-uusapan na ang mga binibigay ng mga politiko na ayuda di umano, like ng TUPAD, ng AIX, ng AKAP, hindi po trabaho ng isang congressman o senador ang mamigay ng tulong. Dahil may designated po tayong mga agency like ng DSWD, ng kung sa TUPAD, sa DOLE, bakit nagkakaroon ng papel ang isang kongresista sa isang trabaho ng isang government agency? Knowing that ang DSWD at saka ang DOLE ay under ng executive department, hindi po ng legislative. Ano po ba ang primaryng trabaho ng isang legislative department? Gumawa ng mga batas. 'Di ba? Ano ba programa? Yun nga parang gusto ko na rin ungkatin. Ano ba programa ng mga kongresista? 'Di ba? Yung mga taga-House of Representatives, sila po ang mga tinatawag nating representative ng kanilang legislative district. While ang Senate, sila naman po yung nasa upper house. So basically, sila naman po ang umaano pagdating sa executive part. No, national, ika nga. Balikan natin si Yusek Castro. Kahit sino ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Ay, pinakamaganda talaga nagbigay ng reaction dito si Attorney Libayan without even saying so much words. Alam niyo kung bakit? Balikan natin. Ano sabi dito ni Yusek Castro? Anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. So dito, kinonfirm lang ni Yusek Castro, kung intindihan natin mabuti, na mayroon nga mga politiko na gumagamit ng pondo ng AIX, AKAP at saka ng TUPAD. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung balikan nyo na lang guys yung video ni Attorney Libayan. Na kahili. Ulitin natin. Hindi po dapat namamahagi ng pondo ng DSWD or ng DOLE ang mga kongresista o senador dahil hindi po nila yan trabaho. So malinaw pa sa sikat ng araw without further admission and confirmation coming from Yusek Castro. Dito, pinapahayag niya na di umano nga merong mga
politiko na nakikinabang dito sa mga ayuda nito. Pakinggan naman natin yung sinabi rito ni Mayor Magalong. Well, alam mo naman, dapat natin intindihin din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung Imagine niyo, no? Maginoo pa rin talaga si Mayor Magalong. Diba? administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Ano? Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines, pero ito'y na-distribute. No? At ang sino nakinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigat. Ito na lang guys, no? Isipin na lang natin. Yung sa confidential fund na pinupukol nila kay VP Sara. Kung ano-ano daw mga pangalan ng pinaglalagay. Di ba? Guys, ang pinag-uusapan natin sa confidential fund ay pinupukol nila kay VP Sara ay nagkakahalaga lang ng 600 million. Ang pinag-uusapan natin pondo ng AKAP ay mahigit 20 billion. 20 billion pesos. Mahigit I don't know the exact figures anymore. Pero sobrang big deal ng ginagawa nila sa Pero gaya nga rin sinasabi rito ni Mayor Magalong, ayaw nilang i-share yung pangalan ng mga beneficiaries ng mga nakatanggap niya. Bakit? Diba? Bakit ayaw niyong ilabas? Ayaw niyong ipakita kung sino-sino yung mga yan. Diba? Ayan, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun. Ito. May nagsabi sa amin, dyan daw sa Laguna, bumabaha din ng pera. Sino nagpapabaha ng pera? Hindi ko nababanggitin kung sino yan. Pero isa sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara at tumatakbo ngayong tumatakbo ngayong gobernador daw. Grabe daw magpaulan ng pera. Alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for DSWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na, na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day, Kong, nakalagay pa doon So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-una, ang trabaho niyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan Actually, paulit-ulit na natin pinag-uusapan to guys. Paulit-ulit na. Hindi pa ba kayo napapagod? Ako kasi yung tipo ng tao, if we talk about it, sana magkaroon tayo ng resolution para doon. Ang problema, binibigyan ng solusyon, hindi pa ulit-ulit na pinag-uusapan. Pero ang nangyayari kasi, i-challenge pa si Mayor Magalong nito ni Yusek Castro. Diba? Masyadong nagiging defensive Tapos tatanungin pa ni Yusek Castro kung mag-witness siya. Bakit hindi? Pag nag-witness ba siya, anong gagawin niyo sa kanya? Kaya nga ang tanong dyan saan nagagaling kayo yung death threats na binabato kay Mayor Magalong? Alam nyo, ito yung nakikita ko isang bagay, If all else fails with VP Sara, Mayor Magalong will be one of their contenders. Diba?
iilan na lang ang taong gaya ni Mayor Magalong. And definitely, sa ginagawa ni Mayor Magalong, maniwala man kayo sa hindi, magiging target talaga itong taong to. Galit ang magnanakaw sa mga taong tapat gaya ni Mayor Magalong at saka ng mga Duterte. Nandiyan kayo lagi. Ano? Nakasawsaw kayo yan basta pagkakabiraan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Ano? Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan nila, bigla silang dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan. Sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor, aabot pa huli na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang ho lahat. No? Ganyan ho katakaw ang ating mga babatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo ho. Yan po yung mga ebidensya. Well, alam mo naman na dapat. Kita mo, alam mo yun, simple lang na sinagot ni Mayor Magalong yung tanong. Simple lang. Kumbaga, it's right in front of all of us. Nandiyan na lahat eh. Hindi siya, open secret na siya eh. It's not something na kailangan mo pang i-gather through intel. Hindi na. Hindi na. Wag na tayo mag-aksaya ng panahon dyan. Alam na natin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa loob ng gobyerno. Mapa DBWH ka man, mapa LGU ka man, di ba? It's already there. Tanga ka na lang talaga. Kung maghahanap ka pa ng ebidensya. Di ba? Excuse me. Kahit sino na hihinga ng ebidensya si Mayor Magalong, tanga ka na lang talaga. Kung hindi mo pa nare-realize na lahat ng sinasabi ni Mayor Magalong is right in front of you. Hindi mo kailangan ng intel. Hindi mo kailangan ng confidential fund para lang mag-imbestiga ka pa. Pansinin niyo na lang. Yung mga pumirma, hindi na ako magbabanggit ng mga kongresista. Yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Daming pinapagawa ngayong mga kalsada dun sa mga local legislative district nila. Marami na ako nadaanan. Hindi ko nababanggatin kung saan mga yan. Di ba? Meron pa nga ako nakita si Ralph Recto ba yun? Si Ralph Recto. May paano pa siya. Tawag. Natawa nga ako, kapiranggot na lupa nga mo, kailangan mo pa ng mga ganyan. Anyway. Dito, malinaw na malinaw. No, kahit napakamaginaw pa rin ni Mayor Magalong, malinaw na malinaw na hindi lang pinagtatanggol ni Jose Castro ang administrasyon. Di ba? Yung mga nabanggit naman dyan ni Mayor Magalong, kitang-kita naman na natin talaga. Sabi nga na Mayor Magalong, di ba? Kitang-kita na natin sa social media. Ngayon, pinag-iinitan nila si Mayor Magalong kasi ito yung another threat nila. Kung mapabagsak man nila ang mga Duterte,
Meron na naman silang isang kailangan pabagsakin. Walang iba kundi si Mayor Magalong. Diba? Kaya pag-iinitan nila to si Mayor Magalong, panoorin nyo at mangyayari talaga yan. Sabihin nyo ba sa akin na hindi nila gagawin kay Mayor Magalong yan? Eh nakakatanggap na nga ng death threat yung tao. Diba? Kaya, sino mas paniniwalaan nyo? Yung sinasabi dito ni Mayor Magalong o yung sinasabi ni Jose Castro? Na mismong siya na rin na nagsabi na kahit daw yung mga tumatakbo at saka yung mga nakaupo, pwede daw lumapit sa DSWD. Bakit? Yung mga tao nyo ba hindi pwedeng lumapit sa DSWD na hindi dumadaan sa mga kongresista?